Market. So, ito yung video ni Mayor Leni Robredo nung naka 1 year na siya as mayor ng Naga. Dito nga mga kabata helmet, nagulat si Mayor Leni Bidjogapur. Kasi kasi ang timeline nga niya para sa mga projects niya for Naga City ay hanggang 2028. Pero nagulat nga siya dahil sa ikaunang taon pa lang niya as mayor ng Naga, halos na-achieve na lahat ng mga projects, mga proposal for Naga City. O diba? Dahil nga ang daming mga nag-partnership, nag-collab, mga sponsors, videographer. Talagang, diba? Hindi pa nakakarating ang 2028 pero super na-achieve na lahat, halos 100%. Bakit sila cooperative? Leni Robredo yun eh. Oh. Ngayon, kung Leni Robredo. Hindi corrupt. Talagang yung funds, alam mong nasa mabuting kamay. Kaya, yun. Hindi mapupunta sa? Sa bulsa. Oh. Kaya, naku mga bata helmet. Hindi mapupunta sa? Bulsa. Sa konti. Ay, hindi Oo naman. Di ba nga ina-abolish Hindi mapupunta confi sa- funds? Hindi mapupunta sa? Bulsa. Tsaka? Bulsa. Bulsa nila. Pero, ayan nga mga bata helmet. Kaya super clap talaga tayo. At ang sarap maranasan niya sa 2028, no? Sa unang taon pala ng pag-upo as president ni Mayor Leni Robredo, no? Progresibo na talaga. Nai-imagine ko na talaga. Matagal ko na na-imagine yan. Pero ayan nga maabat na helmet. Congrats talaga kay Mayor Leni Robredo. Isa lang ang ibig sabihin yan. Ano? Ang reflection dyan mga kabat na helmet ay ang daming titiwala kay Mayor Leni Robredo dahil hindi siya corrupt, may good governance, may transparency and accountability. Kaya yung mga projects kaya na ma-achieve agad kahit hindi pa nakakaabot ng 2028. Si Leni Robredo ba ay magnanakaw? Hindi! Oh, ito sa mga hindi pa nakasubscribe sa amin, click nyo ang subscribe button at mag-like, mag-share, mag-comment na rin kayo, especially yung mga bashor. Pero ito lang masasabi ko, congratulations kay Mayor Leni Robredo, congratulations sa Naga City, at congratulations sa buong Pilipinas. Dahil, di ba, videographer, achievement din naman yan ng buong Pilipinas, kahit hindi tayo residente ng Naga. Kasi, at least, no, kahit papaano, may LGU na hindi corrupt. Diba talaga? Kay Leni tayo. Kadakol man ang ko inaasahan na maabot tulos na nag-abot na within my first year. Halimbawa, pag-close ng classroom gap, 2028 ko pa yan, 2028 ko pa siya piga-ambisyonan, pero within the first year, ma-achieve na. Ma-achieve na dahil nagpirmahan na ni MOA, pigahalat na lang mag-abot si Tabang. Si pagpaayos ng kadakol ng mga facilities na Naga na napabayaan, dahil ko inaasahan na within 1 year makakakuha akong pondo for all the kapaayos, nakakuha kitang pondo. Halimbawa, si target sa housing, actually na-achieve ta si more than pa si target ta for the next 3 years. More than pa dyan sina-achieve ta within the first year. So dawa may mga frustrations, gulti man yung nag-abot na day inaasahan na good news. So in all, mas positive man diraray. Halimbawa, pina-approvan kasi ulma ng AIP sa CBC, 6 billion worth. Doble from last year. Dahil si last year, 3 billion lang. Ngunyan, 6 billion. And ang dahilan dyan, kadakol kitang tabang na nakuha from the outside. Ang sarap pang good news, harani na kita duman sa target na maibalik ta itong dating status kang Naga na di kita NPA dependent. Kang time kaya ni Agum, talagang big endeavor niya na mas dependent kita sa local revenues rather than sa national tax allocation. Pero pag abot ko, dependent kita sa NPA. Mas hababa ang local revenues. Pag abot ko, ang NPA ta is 58% of the total budget. In 1 year, napababa ta yan to 53%. So, baka by 2028, achieve ta na mas halangkaw na ulit ang local revenues than the national tax allocation. Iyan kaya ang saro sa mga indications na nagmamara ang ekonomiya. Tugpay pa kang alkalde na sa masunod na taong 2027, mas halangkaw ang magiging budget kang Naga. For the coming year, ang estimate is 2.6
pag-abot 0.8. Pag-abot ko 1.8 yan. For 2026 na lang auta to almost 2.2. For next year, magiging 2.6. So, economy-wise, nagmamaray kita. Mas magiging maray pa kita pag naayos ka si processes sa loob ng City Hall. Bakong araw kaya ka gabi. Dahil kadakol talaga ang baba ang buhol na kinatugan. Pero we are getting there. Si HR, padigit-digit na ayos ka na. Si mga finance processes sa co-offices, padigit-digit naayos ka na. Pipapakwenta ko ngunyan sa accounting kung pira si improvement as far as expenses are concerned. Sinahiling ko pa lang na figure si meals. Ang meals, dahil sa spending guidelines na nababaan pa by 75%. Pwede ko laon niya na marami. Si gasolina, fuel, oil, lubricants, dawa nagralang kaon ang presyo ng gasolina, nababaan pa by 25%. So, ko laon na marami na bagay si natitipid na, natatranslate ko ini, pag gusto kitang natipid sa admin cost, natatranslate niyo to more budget for project. Kasi ang traffic, kadakot pa kayang kaisihan dibuhon. Si basura, significant ng maray sinaayos ka. Pero, itong segregation at source continues to be a challenge. Saka si pag-atik sa mga waterways, challenge ng galaran sa. Itong flooding, dakulo ng maray ang improvement, pero mamamakita niyo siguro 3 or 4 years pa. Dahil itong mga diferensya sa infrastructure, padigit-digit pa lang pinipili. So, ang mamati lang ang tao, bako humayod ng baha, pero pag nagbabaha, madali na mag-subside. Pero, wish ka na one day, itong mga bahain na lugar, tayo na magbaha. Haloy-haloy pa yan. Pero ang pinaka-target ng niya na magbaha man, mawala tulos ang baha. Setback din sa tuya si fuel crisis. Dahil nagralangkawan si presyo kang barakalong, lalo na construction supplies. So nakahiling kita ni pag-slow down from March to June. Pero in-expected July, mamaray na ulit. Dahil puwera sa aggregates, si ibang construction supplies nagparaba na. In fact, ang MP Villanueva sa kasing Esplanade, finally may nag-bid na. Haluyin kayong may nag-bid dahil si big amount niya nakabase sa dating presyo. Habo nila mag-bid dahil lugi sila. Pero ngunyan na nagbabarabaan na ulit, may nag-bid na ulit. So, sinakatendang project madadalis na. Ang sarong dream ta nagibuhon, na deita pa napupunan si warehouse. Sa hindi kapag nagibutan ang warehouse, very significant ang change sa expenses sa supplies. Dahil, ngunyang kaya patini-tini ang bakal ka, tamay kitang masasarayan, tapos data na sa centralized ang procurement, kaya mas nagagastusan ang syudad, almost 800 million ang payables pa. Pero ang resolution pa, didikit-dikitan na. So, si savings for 2025, a large part of that, pambayad ng utang. Basta ang sabi ko, gabos na utang na kayo, kwantang bayadan, pwera na lang si Mayong Papel. Ikaw kayo nagsisiringil digdi na Mayong Papel. Example, di kita nagkakaproblema sa traffic lights. Dahil dito pagbabayadan sa pagpaayos kayo sa Mayong Papel. Ang opinion kang City Accounting Office, di kita pwede magbayad, kumain siya sa accounts payable. Pero gano'n kaya naging practice before na gagastuso na, saka na lang ihabol ang papel. Binawal ka na yan para maibitaran si mga problema. So, igwang mga payables kita na rendered man ang service pero di nagsunod sa proseso. So, nagdidipisilan kita ngayon mag-justify ng payment. Iyan si difficile na part. Kaya sinasabi ko dahil ba ako satisfied internally, nakadakol pa kami hindi inasesettle dahil tigre-repair me si mga kulang. Kulang sa papel, kulang sa proseso, tangali, nasa ayos ka. So, di pa, siguro mga 80% pa lang na naayos.